Ikaw, kapatid, kung man makikita mo face to face itong ating Panginoon, doon sa kanyang itsura na talagang kaawa-awa, kalunos-lunos, anong gagawin mo? Maaawa ka din ba? Lalambot ba yung matigas mo ng puso? Maluluha ka ba? O iiwasan mo siya? Anong sasabihin mo sa Panginoon kapag nakita mo yung itsura niya doon sa punto na kung saan inalay niya ang sarili niyang buhay para sa iyo? Ang nakakatawa sa ating pong nabasang ebanghelyo, sa pagpasok po sa syudad ng ating Panginoong Jesucristo, sa syudad ng Jerusalem, sinalubong daw siya ng mga tao. Napakarami nila, nagdadala sila ng mga palaspas. Naglatag pa nga sila ng mga balabal para daanan niya. At sumisigaw ang mga taong ito. Sabi nila, Hosanna! Hosanna! Ibig po sabihin is, save us! Ligtas mo kami! Tulungan mo kami! Pero nung dinakip si Jesus, noong nandun na si Jesus sa harap ni Pilato, ang tanong, nasaan na yung mga taong ito na sumalubong sa kanya? Nasaan na itong mga taong natutuwa na siya'y dumating, naniniwala na ililigtas sila? Nasaan na itong mga taong ito? Diba? Di na natin sila narinig. Wala na sila. Nagtakbuhan na yung mga alagad. Nagtago na yung mga apostol. Yung mga sumisigaw na Hosanna, iba na ang sigaw nila. Sinasabi nila ngayon, ipako sa krus, patayin siya, palayain si Barabas. Di po ba? Nakakalungkot yan. Pinagtaksilan siya ng mga sumalubong sa kanya. Di po ba? Kung araw-araw kayong nakikinig sa ating mga misa, kung alam niyo po ang mabuting balita, ang dami pong natulungan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero wala na sila nung siya'y nagdudusa. Nasaan na yung mga libo-libong pinakain niya nung pinarami niya yung kakaunting tinapay at isda? Wala. Nasaan yung mga bulag, lumpo, mga paralitiko, mga may sakit na pinagaling niya? Wala. Mga kapatid, ang linggong ito ay tinatawag pong mahal na araw. Bakit mahal ang mga araw na ito? Dahil ipapakita sa atin, ipaparinig at ipaparamdam sa atin na meron tayong mapagmahal na Diyos araw-araw. At tanong, paano mo susuklian ang pagmamahal ng Diyos na ito sa iyo? Harinawa, umupo ka kasama niya. Damayan mo ang Diyos sa kanyang paghihirap. Magnilay ka, magdasal ka sa banal na linggong ito. Alam ko po, marami sa inyo ang gustong ma-relax. Pero tandaan nyo, kung wala ang Diyos, walang kapayapaan ang buhay niyo. Pwedeng matapos ang linggong ito na kayo'y nag-outing, nag-beach, nag-reunion. Pero pagbalik nyo sa inyong trabaho, pagod pa rin kayo. Bakit? May nakaligtaan kayong mas mahalaga, ang presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos lang ang makakapagbigay ng kapayapaan at gaan ng isip, puso ng ating kalooban. Kaya mga kapatid, bilang assignment natin ngayong paparating na linggo, sana wag nyo naman pong hahayaan na lumipas ang mahal na araw na hindi kayo pumupunta sa simbahan, nagdarasal, nananalangin kasama ng inyong mga pamilya. At pinapaalala ko lang po, baka makaligtaan nyo na sa Good Friday ay ang pangalawang araw na dapat po tayo ay mag-fasting and abstinence. Fasting, hindi po fast eating, fasting 1 full meal a day para po sa mga 18 to 59 years old. Kung wala din po kayong sakit, please do a fast. Mili lang po kayo kung anong oras kayo kakain na buo. Meron kayong kanin, meron kayong ulam, meron kayong dessert. But the rest of the day, pwede po kayong uminom ng tubig, pwede po kayong kumain ng biskwit. Ibig po sabihin ng fasting is do not overindulge. Huwag po kayong magpapakabusog, magsakripisyo kayo para sa Diyos, para sa pagpapakabuti din, pagdidisiplina ng inyong mga kaluluwa.
Abstinence, yan po yung refraining from eating meat. Bawal muna po ang karne. Naway sa ating pagsasakripisyo, sa ating pakikisa kay Kristo, makatulong po sa pagpapakabuti ng ating mga damdamin at ng ating mga kaluluwa. Kapatid, pag nawawalan ka ng pag-asa, tandaan mo na meron kang isang Diyos ng imposible, walang imposible sa buhay kapag nandyan kasama mo ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbas ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.